Mayong buntag na tanan. Mayong buntag sa itong mga viewers. Good morning. Have a blessed Sunday today. Today is first Sunday of November. Gamay na lang to lang, December na. Today is December 2. Medyo hipos ang atong kalsada na mayroon ng katawlakaw. Kaya ang tanan, siguro, if kasagaran, all to us sa sementeryo. So ang traffic lights ibalhin adto sa mga sementeryo karon. Kung tanang mga night lights to anapod sa sementeryo. But for us who had been redeemed by the blood of Christ, who had been chosen to be His daughters and sons, we are here. You are there in your churches, respective churches. You are there sitting and listening to us. Because today is the day that the Lord has made. Amen? Let's proceed with our series of messages about fellowship. And today, we will talk about guarding the bond of peace. Atong basahon ang tululang ka bersikulo in the book of Romans. Romans chapter 14, verses 17 and 19. And because there are only 3 verses, I wanted everybody to read it with me. Dunganan nato sa pagbasa sa mga online viewers na amon makita man ang ninyo sa inyong screen. So, I encourage you also to read with us. Romans 14:17, Paul writes all together, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way, he pleasing to God and receives human approval. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification." Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for another day in worshiping you in spirit and in truth. This very moment, of God, as we listen to your word, open up our hearts, our minds to receive your word, Lord God, your teaching, and you wanted us to do whatever we hear and we learn this morning. And we also pray that there would be no interruptions of our services here physically and those who are listening and joining us online. All this we ask in Jesus' name. Amen. I think we need to make some introduction about Romans chapter 14. Again, the Romans chapters 1, 2, 3, 4, 5 until Romans 15. I-divide niya siya into 2. From chapters 1 to 11, talks about doctrines, katudloanan. Manang kung magtuon ka sa book of Romans, nasugod ka sa chapter 1, hangtod sa chapter 11, you will discover many things that you do not know before. And if you open up your mind and listen to the guidance of the Holy Spirit, then you will understand deeply what we believe in the Bible. Beginning chapter 12 until chapter 15, that is the practical applications of chapters 1 to 11. So because we are in chapter 14, we are talking about application. This is no longer a theory, this is no longer a theology, but this is a practical application on how the church will continue the fellowship and continue the bond of peace. Manang atong gisgutan karon is guarding the bond of peace. On the historical background, this is the context of the letter of Paul, that this was written by Paul about AD 56 and 57 when he was in Corinth. So while Paul was ministering to the Corinth, he wrote to the Roman believers because the Roman believers have mixed membership, ay Judeo, na apoy, Gentil. And because of that, this chapter 14 will address over disputable matters such as what we call as dietary laws,
observance of days, and other conscience-based practices. And because of this, ang ato lang na hisgutan is not about observance of days or conscience-based, but we focus on dietary laws. Sa maning dietary laws, mao ni siya mga pagkaon, mao ni siya atong idnon. Tungod kay generally, the issue at hand in Rome is not doctrinal error. Tungod kay kasabot sila unsa ang doktrina. But this is about diversity in non-essentials that creates division among the members of the church. Na yung mga practices, ang tawag niya na non-essentials. Masay diferensya sa essentials of non-essentials. Non-essentials, bot pasabot, bisag imo ng buhaton, it does not affect your standing before God that you are already saved. But for essentials, this means the number one essential is the doctrine of salvation or soteriology in theology study. Manang we will not deal with essentials. Kay kasabot ta, kay balot ta we are already saved and we know where we go and why we are still here on earth. What should we do? But we go into non-essentials. But ipasabot, kung non-essential siya, kung buhaton ni mong sa dili, again, it does not affect your standing before God. In the culture context of Romans, or in Rome, Jewish Christians still held to food laws and Sabbath traditions. Tungod kay mixture ang membership sa church, daghan pa ang mga Jewish believers, mga Judeo, nga nag-embrace sa teaching of the law of Moses. And again, pila ka buok ba balaod ni Moses nga nadawat sa Dios nga iyang itudlog sa mga Israelita? 613. 613. Mao na ang pinakadaghan nga balaod nga nadawat ni Moses unya iya nang gitudlog ngadto sa mga Israelita. And because of those laws, nabutang sa hunahuna sa mga Jewish people, tungod kay they were taught even if they were still small. Ingon anak kanindot ang mga Hudyo, mga Jewish. Gamay pagani ang bata, tudloan na sa pulong sa Ginoo. Tudloan na about the Torah, about the Bible. At the time, their Bible still is the Old Testament. So, ang mga Hudyo, kabalo na mahitungod sa katudloanan sa Dios, tungod kay gamay pa sila, gitudloan na. Hangtod ning dako. The proof to that is the life of Timothy. When Paul wrote to Timothy in his first and second book, gipakita ni Paul kung giunsa ni Timothy pagtubo o pag-ila ang kaluwasan. When he was taught by his grandmother Lois and his mother Eunice. Apan dito po sa book o dito sa church sa Roma, naapon ang mga Gentile Christians na kining mga hintil ng mga Kristohanon na anad po ni sila o pagbuhat sa mga butang nga walay regulations, walay gidili, o ganang mga butang nga lahi sa gihimo sa mga Hudyo. Pananglitan, ang mga hintil, tungkol kawat sila'y Diyos, ang ilang himuon, naghimo silang mga Diyos-Diyos. Kaya wala man sila'y Diyos. Kaya ang mga Hudyo, aduna sila'y Diyos. Ingon sila, we have the Father, we have God, our Father in heaven, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Pero ang mga hintil, jamo, wala. So they made their own gods. Because there was no 613 laws for the Gentiles, nagama-gama po sila ilang kabalingong balaod. Like for example, may sila, kung dako gani ang buwan, mananungta kay dako ang bunga ang imuhang tanom. I remember also nga, kung magtanom na og lubi, ang magtanom og lubi, walay brief.
Walay short, aron puno pong dagko ang lubi. Ano man, ngayon anak man. Kanya, may sila nga, oy, kita mag-open o business kung dili siya 8. Kaya kung 7, naata, even na nangatong ginansya niya, down dayon kay 7 man. Dapat 8 yun na siya. Di ba nagikan? Gikan ba na sa mga Hudiyo nga katuduanan? Wala. Nya akong tatay, before may magkuhan sa among fishnets, bunsod, kuha mi ka ng takong, butangan og mga pagkaon, butangan soft drinks, o niya, ipaglutaw. O, inyo ng share. So kami nagtanaw, kasi may pagkaon na ito tatay. Share na sa mga Diyos-Diyos sa dagat. Kung sa may nag-ingon na ngay Diyos sa dagat, na Diyos sa asa na? Nasa uma, na dagat, na Diyos-Diyos dito sa kahoy, uguban pa. Diin man na isa ng mga Diyos-Diyos. Ang tawag niya na Gentile practices. Kung tungkol kayo ng mixture ang iglesia na ay Hudiyo o na ay Hentil, na problema ta sa katuduanan, may tungkol o unsa man yun, mukhaon bata o karne nga gi-offer sa Diyos-Diyos sa panahon sa fiesta. Pastor, nindot nga message ini kami. Kay ini kami daghang invitation. Ang pangutana, mungat to bata kung imbitahon ta. Kay ignorant ka, mga Christian, dili magpista, pero imbitahon? Mamista, magdapa o cellphone. Maman dyan ang cellphone ninyo. Di ba ka nang magdag silupin, punpun pag yun, o mulakaw na ni Mare. O sige Mare, okay na. Mulakaw na mi, magpabati-bati. Kaya magdao, ano sa inyo dalon? Na problema ang simbahan dito, tungod ana. Mukhaan ba yun ka? Manangin si Pablo. Tagahan ta mo guide kung ano saan na ito, kanang mga differences na ito about sa mga pagkaon, anak niya, di na maoy maka-break, makadaot sa atong fellowship sa iglesia. Kay daghan ang mga tao sa iglesia na magtanaw di karon di pista man jud ron sa Tagbilaran tanaw na to di tanaw 15 mga to dito 15 gi-invite unya mamantay pag magmata tuwa lagi si pastor pag yun naguna awat na daghan ang issue sa simbahan kaning simbahan na kuana nag-practice na o kay na kuan singa na nato mga practices sa mental. Nag-practice na silang mga pagano. Sa akin simbahan na, pagano na. Ingon po nagpikas. O si pagano? Mauna, naglalis ang simbahan sa Roma. Tungod ana, nakadungog si Pablo while nag-ministry siya dito sa Corinth. Nakadungog siya nga adunay dispute nga nahitabo dito sa church sa Roma mahitungod sa pagkaon. Kaya si pastor, mukha magdugo, dinuguan, labi na gikag luway, nga lamig kayo. Mukha, nagbutangan na yung puto. Madto si pastor sa Eastern, hapit yun sa Albor, kaya na ay, ano ito, dinuguan with puto, tanawa lagi. Sakto ba na? Nanggiaway ang mga membro sa simbahan. Nanggilalis. Sa mangyod. Ano niya si Pablo? Is the kingdom of God eating and drinking? He said, no. It's about righteousness, peace, and joy in the Spirit. So, the question here is, how do we guard the band of peace? Kung ano na siya naitabo sa iglesia, of which some of us maybe, if not all, churches, na ingunani nga pa, una-una, minsan nga, oy, di ko na ipakaon ha kay dugo kay blood na, it's alive. Naka, ingon ang Ginoo sa Old Testament,
nga dili ipakaon, kinahanglan ang dugo iyabo. Mga tana, Hudiyo ka ba? O di noon po. O nga nung isunod mong kaana, nga di man ang para nimo. Para man ang sa mga Hudiyo. O niya kay Pastor, inguman ng Biblia nga, wala lang kalhian ang Hudiyo o dili Hudiyo. Kita usa na diha kang Kristo. Very good. Therefore, even the Jews will no longer follow the regulations in the Old Testament because our regulation is based on the finished work of Christ. Amen? Sige. Tanaw na to. Number 1. Verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. The first thing and principle that we need to adopt on how we need to guard the bond of peace is by valuing the kingdom over personal preferences. Kung sa may personal preferences, kita mo kaon na ng baboy, makadaot na. Kaon ka na, ma-high blood ka. Manang ligahan mga high blood ka, wani ka ang baboy. Labi nagway kwarta, high blood. Pero pagka ng baboy, lipay. Asa mag-high blood na nabe? Way sudan. Suko ka, way sudan. Tagaing baboy nga sa kakilo, di ba? Manok ab sa kabuso. O, labay high blood? Wow! Although, in the medical science, pag imong tanawon, muhatag yun siya o side effect kung mukaon tagsigi sa tambok. Nagad siya medical explanation. Pero kung magsigi ka o trabaho, sige ka panington, niya kaon po kag baboy, huwag mahitabo mo. Tagaan mo na kong mga testimony sa mga tigulang karon na mukaon gyapon baboy, mo inom og soft drinks, pero wa man sa. Pero nga naman itong tuwa naglingkod sa opisina, kaon lang og baboy nga usa ka hiwa, inom lang usa ka 8 ounce nga ko, ningkirig na. So, dili ta pwede nakitay mag-uot. Dili ta pwede ang atong gusto mao po na inyong gusto. Personal preference man siya. Kung unsay gusto nako, gusto ko ninyo. Kay gusto ko, happy you. Pwede man na siya masulti nimo, but you cannot enforce it. Don't make this minor issue becomes a major. Are we more on building our relationship with God or being more on centered to yourself? Bahalang mag-away, di nagdukuan na, kay mga anong something, kung i-delete na sa Biblia, kung inyong gikaon, di na ko ninyo. So nawa sa fellowship. Sige ni sa pagutbol, na high blood. Isang buwan ikaw ang baboy. May nga naman, sige magbagulbol. Kaya yung gusto, wag matuman. That is personal preferences. But the kingdom of God is not about that. It's about peace. Therefore, we need to prioritize peace among us. Ayaw maglalis. Kung di ka mukaon, ayaw. Pero katong kusog mo, hab-hab, pasag din. Basta kay, wa ta nag-away. Wa ta naglalis. Di mo lang isulti. Ako, di mo kumukaon. O, kay haglaron mo ka. Ako, kay di mo ko'y haglan. Kaya di kumukaon. Naingon ko ka. Batay na dyan nga. Karabitang baharan bitaw ka. That is enforcing your personal preferences. Atong buhaton, i-present lang nato. Para na ni mo, kaya naroon mo ka, di ka mukha ng bagay ha, ako ra, kaya wala ko mahiglan. Ilang. Peace. Why lalis? Pero kung masuko na galing ka, kay ningkaon, nakakita ka ningkaon imo ang kauban sa simbahan na niya, that is what Paul is saying here. Let us prioritize peace rather than enforcing your personal preferences.
Number 2, how do we guard it? Verse 18, in siya, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Sagot pasabot niya, sila nga nag-keep sa bond of peace among themselves. These are the people who serves Christ. That they are pleasing God rather than pleasing the approval of many. Daghan man ni pastor, oh. Daghan mi. Kamo po, gamay ra. Mas daghan mi. So majority rule. Nya, may pagid sila, gamaanin na itong papel. Dapat, di ta mukaon ani, di ta mainom ani, di ta mukaon ani, di ta mainom ani. Na pastor, pwede din na mainom ng bino. Pwede din na mainom ng tanduay. Di man di ay drinking and eating ang kingdom of God. It's about righteousness. The question is, ma-righteous ba ka kung hindi ka inom ng bino? Kasi may tapos sa tao na mainom ng bino, ma-righteous ba siya? Or unruly na? Kamuray ito ba ka na? Bino mo matubag. Kabalo mo maana. So ayaw, mo ang scapegoat na mayon ka. Ang pag-inom pastor, dili na for the kingdom of God. So we're going to inom ko sa dili, it does not affect my salvation. Yes, it does not affect salvation. It will affect your testimony being a child of God. May pod no, kay palahubog ka, imo amahan siguro pod palahubog. Isa ba imo amahan ng palahubog? May hindi ka, the Father, God the Father. Isa may palahubog ng amahan? God the Father o God the Devil? Kabaw ko mo anak. Dinala na ko ng tumagot. Kay kabaw ko katubang mo anak. But how do we guard the bond of peace? By, number 2, serving Christ and not ourselves. This means that we need to seek please God, not personal comfort. Pursue actions that lead to divine approval and human unity. Ano lang? Siya kabuhaton, servisyo lang ta sa Ginoo. Kung nag-inom ka din haon sa imong giinom, manubag lang ka sa Ginoo, but our friendship is not affected. Amen. Kaya yung gikaon, kumukaon ka na, sabi lang, diabetic pa ka, mukaon pa ka cake, mainom pa ka soft drinks, sige lang, you are digging your own graves nearer and nearer to you. Okay na. Ako rin yung service ko niya, kung mamatay na ka, free rin niya akong service. Okay na. Pero ako, di ko na. That is my personal preference. Hindi ko. But I will not enforce this to you. I will just serve the Lord. I will just serve you. You want cake? Here's the cake. You want soft drinks? I will order soft drinks for you. It's your choice. Number 3. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. What does this mean? Number 3, in building and guarding the bond of peace, it is by actively pursuing peace. Peace should be our mission. Dili ng mga diffusion tensions, resist gossips, and build bridges. Ang effort nato is towards peace. Unsaon? Mutual edification. Mutual, ba't pasabot? Hiniusa. Giagrihan ang tanan. Kung siya ang agrihan, maka-edify. Makahatag o himaya. Kinsa may edify? It is God. It is not your group in the church. It is not yourself. It is not me. But edifying the body of Christ, pursuing peace. So our mission today is to have peace with everyone. Mananiyon si Pablo,
ayaw maglalis ana sa mga taga-Roma. Dili pwede lalisan nga pagkaon, pero unsa man pagkaon na ilang ilalisan? The kind of food and drinks na ilalisan nila katong gi-offer sa Diyos-Diyos. So wala siya moingon nga ang kanding pwede kaonon, ang baboy dili, ang chicken pwede litsonon. Wala. Ang buti pasabot ni Pablo, ang mga pagkaon, buti pasabot, ang tanang pagkaon nga nasa lamisa, mingon, ato sa ning ididikar nga to sa atong Diyos-Diyos, kaya aron daghang tag-ani sa atong farm, before ta kaonon unya. Wa pa man nay asin, sige, human tong hatag dito, butangan natong tuyo aron malamig, nakaonon day nila. The Jews will not eat those foods. But the Gentiles, ganahan, naghulat, dugaya po mo magpangadji. Kakanuno na. Hindi pa kayo ikagad sa mga ito. May na lang. Salamat sa pagpanalangin sa daghan akong ani. Manang hatagan ang mga Diyos-Diyos nito sa ani. Mano'y kasukan sa Diyos. Kinsa din panalangin sa imo ani. Ang mga Diyos-Diyos ba? Ngano man na nimo gihalad sa Dios nga maoy naghatag sa ulan, sa kainit, sa kinabuhi, nagpatubo sa tanong-tanong, pati imong kagalingon, nganong adto man sa lain nimo pasalamatan. Pakanon. Kaya ano ang kinabuhi sa mga hindi. Unya kina Christian naman sila. Na naman sa Christian church. So ilang gihimo, nag-practice gihapon sila sa gi-practice sa unang panahon. Diba? Na yung mga members sa church magpista. Bato-bato sa langit ang nagpista. Hindi na malingit. Wala na labot sa langit actually. Magpista kag sa daily, it does not affect your standing before God. Ang problema lang nato, daghang membro nga masuko kung makahibalo nga nagpista ka. Daghang nga membro masuko kung mamista ka. Daghang nga membro masuko kung mukaon ka o bring house. So kung di ka muka bring house, ay yaw, inatag na ako. Kung padalaan ka, dala. Kaya kung dili ni mo dalon, malahin ang buot sa napadala. Minsan, sige na dala, ay di ko na. Sa mali na hilong. Kung hindi ka madawat, ikaw po na mahatag ang idawat sa iyong patiyon. Wala, lain ang ibati. Nakabay peace, anak niya? Wala, wala, igiyo ni Pablo. Dawat ka lang, huli ka mukha, mihatag sa silingan. Ang upal kay, kung magdawat, ilapan na dito. Okay, rapon na. Kung ilapay, imo man ang personal decision. But do not judge. Ayaw awaya, ni ayaw kahigubos. O magpadayon ang atong fellowship. Diba? Katapusan. Verse 19. Ayan siya. The peace that leads to peace and mutual edification. Letter D is by building others up and not tearing them down. Yan si Pablo. Edification na dili pwede nato idumot ng atong isig na tao. Di nato pwede chismisan ng atong silingan. Di nato pwede chismisan ng atong members sa church. Why? What are the edification? Nag-away ang simbahan tungod lang sa lantern. Nag-away ang simbahan tungod lang sa Christmas tree. Nabali ang Christmas tree. Tungod lang sa lights, nabungkag ang simbahan. Nga naman, naanay mo apekto na, pastor, iti o ba? Luwas na ta. Ano magsige pa matag, butar ang Christmas tree. Nga pa mangyod, maghimo matag ng lights. Ano maghimo matag suman. Ano magbingka ng kape. Nga na makikape, ini ka 24. Maglitson pa gani. O yaw-yaw ka sa mga tao nga na Christmas tree. Nabalik na naman ang Christmas tree.
the judge. Kaya mo naghimo sa mga hintil. Ikaw ko no, 20 anyos ka naghimo anak. O na pagka-21 nimo, wala na, kaya na ka sa Ginoo, Christian na ka. Pagka-Desembre, pero tininduta sa imo silingan, ikaw ray ngiyom. Sabi ko, kay luwas na ko. Ano may magpasigat ka, di na ka maluwas? Sahay, ako sa una, inanak ko, naghanatan, bato-bato sa langit, kitang tanan tamaan, ano bitaw, judgmental kaayo nga, dili na, di pwede. Christian na ka. Mama naghihimo sa mga hintil. Mabitaw na suko ang mga Hudiyo, may mga Hudiyo. Kamu mga hintil, bisag ko na, wala na, may mga hintil. Kanya kamu po, follow po mo sa Old Testament. Wala, nag-iaway na sila. E naasa Leviticus, naasa Deuteronomy. Ingon po hintil, wa man na mo, magbuot tayo ka, maghimo may ani. Wala na, nag-iaway na sila. But Paul says, let us build up each other. Ayaw iduot ang mga tao ni Himana. Kung gusto ka, istoryahin sila. Kana manggong star, kana manggong Christmas tree, kana manggong lights. Ako na wala lights. Nakaroon mag-lights tama ka nga, hintil na. Di ba yan? Diba? Kana mga lights na to, wala man sa unang panahon. Ang naa sa unang panahon, maunang pagsimbang Diyos. Magin na, kung kanang bilen, imong anong anak ka dito, magluhod-luhod ka mo, ay Diyos. Diba? Pero ka na magamak ka o Christmas tree o niya na ay mga gifts, ay yung ihatag ng gifts na ako, dili na, okay na. Lagi na kumabot na karong December. Diba? Ikaw kung nataga-gift, hintil mo na, maghatag ang gift. Ay, katong di mahatag itong mga inot, ito yung mga dili mahatag. But building each other's up. Dahil sila gihimo nga dili makadaot sa imong kaluwasan. Example, kanang minta nga magsimba ta kinahanglan hilom. Kaniyo na ba sa pagkok? Let everyone be silent, the Lord is in His holy temple. Ya, kanang inyong simbahan, karang kasapa, ay di mo din na. Nabay peace? Wala. Mag-iaway mo, mag-riot mo, wala. Yan si Pablo, dili. I-promote na to ang edification of the body of Christ. I-promote na to ang usa-usa, ayaw tanawa ang imo kaugalingon. Ask yourself, is what I'm doing building some's faith or damaging it? Ang imo bang ihimong karon, nakahatag ba na o kalig-on sa imong kauban sa simbahan? Or di ba nakahatag na damages nga to kaniya? Kung imo nang gihimo sa imong isig katao, labi na sa simbahan, that it damages the person nga imong gisultihan, ingon si Pablo, that is not of righteousness and peace. That is the work of the Holy Spirit. Unity is constructed piece by piece through humble actions. Ano lang, di man niya makasahap. Kung dili, hinay-hinay. Ang atong gihimo nga pagsabot sa mga tao, na imong tanawa sa kasabot, imo siyang sultihan. Pag digit sa kasabot, pasabdig. Ayaw siya i-chismis, in-marites. Iya po na. Okay lang. Brother and sister, ihapon siya nato. But ayaw siya i-look down. But most of the people in the church, when they see something not good, they will do marites. Kanya, pagkadungog sa isa, nasuko, bigas po suko, nagkiniha ay na niabot ng korte. Nabay peace, nabay edification, wala. Tungod kay, wala ka follow sa principle na gihatag ni Pablo. What is the big idea here when we close this message? Guarding the peace or the bond of peace is not passive. What is passive? Maliwa lang. What is passive? Okay lang. Okay. Okay po. But it is a spirit-led pursuit. Huwag pasabot, ang balaang espiritu maoy naghatag nimo og kusog, nagtuktok
tuklod, naghatag og kaalam, gahatag og kusog aron number one, that values people. It prioritizes unity, and third, it reflects the heart of God's kingdom. Mao na yung trabaho sa Holy Spirit. So if we are led by the Holy Spirit, then we value people. We love people to be with us. We love people for our fellowship, not to evade. Dili kay ini makita mo sa ICF, magdungan mo, lingi mo sa pikas. Abot ninyo sa ubos, lingi mo, nagkita mo, nagtinutukay ra mo, o huwag na hingabot. It's not. But if we prioritize unity, we can smile. We can move on. Because that reflects the kingdom of God. Let's pray. Father God,